Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas ang ngalan ng ating Panginoon Diyos na hari ng mga hari. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
Jesus and let us declare His goodness. The Lord is good. Let us sing, Lord, you are good. Your mercies endureth forever. You are good. Amen. All the time. Lord, you are good. Ang akin pong tingin dyan, kapag kayo nagkakamali ng iyong preference, when in fact, we are not given the privilege na magkaroon ng preference, wala po sa atin ang choice na tayo lalaki ba o babae. Nandun po sa lumalang sa atin.
We just have to accept, kung ako'y lalaki, nilikha ni Lord na lalaki, lalaki ako. Huwag mong palambutin yun. Kung ako'y nilikhang babae, babae. Kung bakit, kung ano-ano mga kinakatwiran natin. Actually, pasintabi po, kapag ka meron ka nung kaisipan, ikaw yung nagdi-discriminate na sa sarili mo. Ikaw nang humihiwalay sa sarili mo sa natural, sa karaniwan. So moving on, mga kapatid. From the text, lahanin po natin, ha? Tingnan nyo. Nagkakakumahog tayong mabuti sa paghanda sa kasalan. Gagastusan natin, either pinag-iipon natin mabuti o kaya uutang tayo para makasal. Magara, maayos po ang gayak, talagang, ha? At lalo na sa mga event places, no? Hindi na masyado simbahan. Pagkatapos po ay talaga naman, sariwang bulaklak, mabango ang kapaligiran, maayos po ang mga sindi ng kandila. Naalala ko tuloy, may kinasal ako, anak ng celebrity. Isa po sa mga ninang, yung si Anggi. Di ba parang, talent manager ba yon? Anggi. Malakas po ang hangin. Namatay yung nakasinding kandila. Masamang signo siya. Hindi ko po napigilan. Nilapitan ko, ate, malakas lang po ang hangin. Kaya namatay po yung sinding kandila. Hindi ko po napigilan. Kasi may mga kaisipan tayo na sobra pong nakakiling doon sa mga pamahiin natin, paniwalang wala namang batayan. Kaya nangyari po, mga kapatid, isang araw lang po yun. At kung sakaling may honeymoon period, yung lagay natin isang linggo, o kaya sagad na natin, sige, isang buwan na honeymoon. Hanggang doon lang yan. And unti-unti magse-set in yung realidad na harapin. Ngayon, kung hindi po matatag yung pundasyon ng pag-asawa at pagpapamilya, sooner, not later, but sooner, magkakaproblema. At doon na po ngayon, magugulat na. Yung madalas kong example sa mga seminars ng couples, yung dati ikaw lang mag-isa sa kamang tinutulugan mo. Ngayon meron ka ng katabi. At yung katabi mo, kung sakaling na kang nagising, pagtingin mo doon sa katabi mo, nagulat ka. As in, talagang, isipin mo, di ka na nga pinatulog ng magdamag sa hagok at hilik. Dati tahimik ang mundo mo sa pagtulog. Ngayon, nakasirena, parang talagang todo yung ingay. Parang umangat-angat yung kisame. Pagkatapos yan, paggising mo, nakita mo, kakamot-kamot sa tiyan. Natutulog po yan, kakamot-kamot sa tiyan. Pagkatapos, supposedly, pagka natutulog, pikit nakapikit yung mata Etong katabi mo ngayon, dilat na dilat, puro puti lang ng mata nakalitaw. Ano to? Multo? Parang sinasabi mo, sosoli ko nga ito sa nanay niya. But seriously, meron pong isa pang author na nag-quote naman sa kapwa niya author na sinasabi po, the essential difficulties of life do not end, but rather begins in marriage or with marriage. Kagugulatan na lang natin. Nangyayari po, pagka naging mag-asawa na, simula pa lang pala yun ng ating mga tinatawag na essential difficulties. Hindi nagtatapos, kundi nagsisimula pa lang
sa pag-aasawa. Kaya bagay po mga kapatid na tingnan natin ang mga alituntunin ng salita ng Diyos dito tungkol sa larangan po ng pag-asawa at pagpapamilya. Sa sulat po ni Apostol Pedro, isang disciple ni Lord Jesus at may asawa din, may pamilya din. Naalala yung kwento po na minsan ay pinagaling ni Lord Jesus, nilagnat yung biyanan ni Peter. Kahit na sa simpleng lagnat, pinagaling po ni Lord Jesus. So may family si Peter. Alam niya yung kanyang sinasabi. At dito po makita, nag-aalok po siya ng pag-asa sa mga mananampalataya tungkol sa buhay mag-asawa at pamilya. Pero ito po matindi mga kapatid ha. Sa sinundang chapter 2 verses 13 to 25, tinatalakay po ang ukol sa submission. Ang pinakatema po ay submission. Itinuro po ni Peter bilang mga tapat na mamamayan, we should submit to governing authorities. Mga kapatid, pasintabi naman sa nangyayari po sa ating bansa ngayon. Maganda na i-check natin yung ating kaisipan, yung ating kalooban sa pagkakaroon ng tamang pagpapahalaga at pagmamahal sa ating bansa. Kanina po, pinakilala natin ang mga bagong kapatiran natin. At doon po sa tipan ng mananampalataya ng Marikina Christian Fellowship, meron pong bahagi doon na tungkol sa pagiging mabuting mamamayan. At sabi ko nga po, hindi ka lang basta Pilipino, kundi Kristiyanong Pilipino. Una, sa pagkakilala sa iyo, Kristiyano ka. Tagasunod ka ni Kristo. Tapos, Pilipino ka. So, Kristiyanong Pilipino. At pagka po Pilipino, ibig sabihin po, meron kang tamang pagmamahal sa iyong bansa. Hindi. Nangyayari ngayon. Nakikiayon na rin tayo. Reklamo dito, reklamo doon. Pagka tayo nakabiyahe kung saan, kukumpara natin yung ating bansa, doon sa mga bansang pinuntahan natin, mga Pilipino, masunurin naman talaga sa batas yan. Tingnan mo, pagka napunta sa ibang bansa, ang babait, Pero ngayon, magkano po ang conversion ng dollar sa piso? Tapos, mamalitin na natin ang ating bansa. Wag naman po sana, mga kapatid. Wag naman po sana. So, submit to governing authorities. Tapos, may pag-discuss po dyan sa mga alipin. Alam po natin, ang lipunan ginagalaw noon, punong-puno po ng mga alipin. Mga alipin na hindi po tao ang taguri, kundi mga gamit, kasangkapan lang, utusan lang, at wala pong karapatan sa sarili. Pero sabi niya, the slaves should obey and submit to their masters. So basically, ang simula po nito, submission. Siyempre, pinakatampok po na halimbawa ng pagpapasakop, pag-submit ang Lord Jesus kung paanong nagpasakop po siya sa kanyang ama, nung utusan siya, dadaling kita sa lupa, ikaw ay magiging tao katulad nila, liban sa nagkasala, para tubusin sila sa kanilang mga kasalanan. So, dahil po dyan, mga kapatid, sa first 7 verses ng 1 Peter chapter 3, hati po sa dalawa. Ang unang hati ay tungkol sa mga asawang babae, mga misis. Pagkatapos, ang pangalawang hati ay sa mga asawang lalaki. Pansinin niyo po. Verses 1 to 7, yung habilin sa mga babae. May nagre-react dito sa harapan. Parang ayaw tanggapin yung katotohanan. Verses 1 to 6. Ang haba! Sa mga misis yan. Tapos, isang talata lang po, verse 7, sa mga mister. Enjoy kayo dito. Pagkakatitig sa akin, mga nasa harapan dito, parang, bilisan mo lang yung sa verses 1 to 6. Mayos nga kayo. Ito po, una, matalinong payo sa mga misis. Matalinong payo sa mga misis. Matalinong payo sa mga misis.
Ewan ko kung di nyo pa nagigets ang dating niyan. However, seriously, sabi niya, wives, wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, and so on. Pero pansinin po muna natin yung opening words. Wives, in the same way, be submissive. Again, ang connecting po na mula doon sa chapter 2 na tinatalakayan tungkol sa submission, in the same way. In the same way na tinuturuan ni Pedro ang kanyang masunulatan bilang mabuting mamamayan maging masunurin sa batas, sa mamahalin ang mga nangunguna sa gobyerno, etc., etc. In the same way na mga slaves ay dapat sumunod sa kanilang mga masters. In the same way na kung si Kristo ay naging masunurin sa kanyang ama. In the same way. In the same way. Meaning, mga kapatid, yung pong idea ng in the same way, likewise, connects the next 6 verses of chapter 3. Ang buong passage ay mula sa chapter 2 verse 13 regarding submission to authority. So, ready na po ba mga kababaihan? Tingnan po natin. Pwedeng ikatwiran siguro ng mga babae. Okay lang sa akin, Peter, kung pag-submit sa asawa, kung, yun ang mabigat kung, at lilita niya, lista, ang haba na lista, kung mabait siya sa akin, kung mapapakiusapan ko siya, kung ano pa, marami. Halimbawa, pwedeng sabihin, okay lang sa akin, Peter, yan, kung tutulungan ba naman niya ako paminsan-minsan na sa mga gawaing bahay. Yung magtapon man lang ng basura. Yung makipagkwentuhan lang sa mga anak. Hindi. Ang nangyayari, babad sa kapipindot ng remote sa TV o kaya pag-scroll ng mga bagay-bagay na gusto niyang mabasa sa social media. Bubulong-bulong na naman. Pero mga kapatid, pansin niyo po, verse 1. So that, if any of them do not believe the word, malawak po ang saklaw nun, mga kapatid. Tuwirang salita, kung sakali man, ang mister mo ay hindi katulad ng inasahan mo nung bago kayong kasal, ang bait-bait pa niya. Habang tumatagal, lumalabas po na po ang totoong kulay niya. Walang kusa. Gusto silbihan. Gusto, nakaredy na ang lahat. At siya, kukuya-kuya-kuy lang. Sarap buhay. Nangyari po, mga kapatid. Sakali mang ganun si mister. Kumbaga, masabi natin, anumang klaseng mister meron ka. Tamad. Walang kusa. Down syndrome. Di pa kilala si Kristo na kanyang Panginoon. Diba pa? Yung disobedient to the word. Alam niya ang salita ng Diyos pero hindi sinusunod. Pansinin po ito. Ang mga mamamayan nila noon ay di po nakapamili ng magiging hari nila. Gayun din yung mga alipin, hindi po sila nakapamili ng magiging master nila. Tayo po, pagka nag-aasawa, kumbaga, nagligawan, parang sinabi natin, ito ang pinili ko. Sa dinami-dami ng mga babae sa mundo, ito ang pinili ko. Parang sinasabi mo, meron kang kalayaan makapamili ng mapapangasawa mo. But in the final analysis, meron pong God factor doon. Kaya nga po, malakas ang loob ko, sinasabi ko, regalo ni Lord sa akin si Ate Edna. Kasi po, hiningi ko siya kay Lord. Kahit na magkaligawan kayo mabuti. Gastos dito. Pakitang, talagang
Tapos, pag nakasal na, wala na yung ligawan. Wala na yung ligawan. Hindi ho. So, anumang klase na meron kang mister, anumang klaseng mister meron ka. Sabi niya rito, be submissive to your husband. And then, mapansin po natin, nilagay po niya sa 3 practical na pamamaraan ang tungkol sa bagay na ito. Una po, verses 1 and 2. Wives, in the same way, be submissive to your husband so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. When they see, pansin nyo verse 2, when they see the purity and reverence of your lives. Una po, na matalinong payo sa mga misis, watch your actions. Pag-aralan mo muna bago ka kumilos, watch your actions. Tingnan mo ang sarili mo muna. Sa pagharap ni misis, sa manhid o pasaway na mister, lahat na ng negatibong makitang ugali sa ginagawa o kaya di ginagawa, matutuksong maging nager, mapagsimangot. Kahit na kulapulan mo ng makeup yung mukha mo, pero nakasimangot ka, effect yun. At yung salubong ng kilay mo, kahit na ganong kakapal yung nilagay mong, kung anong tawag natin doon. Alam nyo naman Wala rin. So, watch your action, sabi niya. Pwede kang parang pahiyain mo ang iyong asawa. O kaya i-manipula siya. Yung tawag po doon ay kunyari lambing. Lalambingin si mister. Pero utusan. Ayaw pang diretsahin. Alam nyo, si Dr. Billy Graham, nakilala po siya na talagang mahusay na mga ngaral. Abong daigdig sa mahaba-habang panahon. At halos lahat ng mga kasabayan nila, tinitingnan si Mrs. Ruth Graham, talagang bilib din. At sinabi siguro, sa salitang Pilipino, swerte si Mrs. Ruth Graham. Itong napangasawa niya, malapit sa Diyos, banal. But of course, hindi naman perfecto si Billy Graham. At ang higit nakakaalam no po, yung kanyang asawa mismo, si Ruth. And yet, kung may magtatanong man sa kanya, talagang hanga kami sa iyo, Ate Ruth. Pinagpala ka ni Lord, napangasawa mo si Billy. But considering the reality, hindi po perfectong asawa si Billy, alam niyo ang sagot ng Ruth Graham? Ito po, sabi niya, it is my job to love Billy. It is God's job to make him good. Gustong-gusto ko yung sinabing yun ni Ruth Graham. Basta, mahal pa rin niya si Graham kahit na hindi perfecto. Kahit na siguro sa kasipagan niya sa pagmiministeryo here and there, may pagkakataon na kinukulang siya ng oras para kay Ruth, sa kanyang pamilya. Aminin natin, meron pong ganong realidad. And yet, sabi niya, it is my job to love Billy. It is God's job to make him good. Papil ni Lord yun sa kanya. Sabi niya. Ang makapagbabago sa mister, as far as that is concerned, eto lang po, mga misis, let go and let God. Gampanan mo pa rin ang tungkulin mo sa iyong kabiyak. At si Lord ang kikilos sa kanya. Marami na po akong pwedeng maging halimbawa, bigay halimbawa sa mga pagpapayuhan na gagawa natin sa mga lumalapit sa atin for counseling. Pagka po binigyan pagkakataon si Lord maging Diyos sa pamilya, sa buhay mag-asawa, let go and let God.
mga misis, watch your actions. Huwag kayong maging bagsik sa inyong mga asawa. Nababaligtad na ang mundo ngayon eh. Ang mga misis ngayon, ang mga mababagsik. Bagaman medyo luma na po itong joke na to. Pero meron pong binuo na mula sa acrostics na bagsik. Bagsik. Bagong alyansa ng mga ginoong sinasaktan at inuumbag ng mga kabyak. Baguhin na po natin yung nilalaman ng acrostics na yun, mga kapatid. Pero bagsik pa rin. So, ulitin natin bagong alyansa ng mga, ng mga ginoong sinasaktan na tinumbag ng mga kabyak. Palitan na natin. Pero bagsik pa rin. Kuya Sep, parang sa'yo ko narinig ito eh. Bagsik. Bagong alyansa ng mga ginoong sinisinta at iniirog ng mga kabyak. Yun. Ulitin ko po yan Sabi niya, bagong alyansa ng mga ginoong sinisinta at iniirog ng mga kabyak. Yan ang tamang pagiging bagsik ng mga misis. Pangalawa, you do not just watch your action. Pangalawa, sabi po ay, ating bantayan din ang ating attitude. Ang sabi ng verse 3, your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Noong una pong mabasa ito, mga kapatid, hindi ko naiwasan, ginusto ba ni Apostol Pedro na malugi o magsara na mga beauty salon, mga jewelry stores, o sanglaan, mga dress shops? Pastor, di pa naman uso noong panahon ni Pedro yung mga yun. Pero ang totoo po, hindi po yun ang pinupuntos nito. Ang totoong pinakikita po dito ay yung pinagkaiba ng inner beauty at yung outer adornment. Panlabas. Talagang hinahangaan ka sa iyong, tama bang Tagalog na salita? Sa iyong hitsura. Kasi pag ginamit natin yung salitang hitsura ngayon, negatibo ang dating eh. Ano bang hitsura mong yan? Pero eto po, hindi po sa panlabas lang. Tulad ng kanilang panahon na papakita po yung kanilang pagiging parang ladylike, pero sa labas lang po. Ang phrase ditong ginamit, hidden person of the heart. Tingnan nyo sa verse 4. Instead, sabi niya, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Kapatid, inner beauty. And, sa tuwirang salita po, if you have of course, sa lahat na po ito, pero basically sa mga misis, if you have Jesus in your hearts, nako, maniwala ka. Ang tingin lang lahat, maganda't maganda ka talaga. Kaya sabi ko madalas, basta taga-MCFR, maganda yan eh. Kasi po, you have Jesus Christ in your hearts. That makes the difference. Talagang sinikap po na paalahanan ng mga kababaihan ni Apostol Pedro to strive for eternal character. Hindi po internal lang, kundi eternal. Yung pinasimulang magandang bagay sa iyo ay pagpapatuloy po, hinuhubog ka, minomolde ka para maging talagang napakaganda. Di lang sa panlabas, kundi higit sa lahat, sa panloob ng katauhan. Alam po ninyo, pag binasa ng mga kababaihan yung Proverbs 31, yung taguri po na talagang noble woman. Marami po doon ay yung pagtukoy, hindi po yung panlabas, kundi yung kalooban. Gentle. Naalala yung word na gentle? Ginamit din po ito mismo ng ating Panginoong Hesus. Nung sabihin niya sa Matthew 11:29, may paanyaya sa, come to me, all you that labor and are heavily laden, and I will give rest. Sabi, take my yoke upon you. And then sabi niya, learn of me.
For my yoke is easy and my burden is light. I am gentle. Maamo. Mga misis, maging maamo. Huwag talakera. Ngayon, nababaliktad na rin eh. Bakit na dadawit ka agad ang mga lalaki? Kasi nangyayari. Ngayon po, pag mag-survey tayo, halimbawa, mag-survey tayo dito, informal survey. Tanungin natin, sino ang mas masalita sa pagitan ng lalaki at babae? Huwag kayong masurpresa. Baka lalabas, mas masalita po ang lalaki ngayon kaysa sa babae. Naku, nag-amen. Ayan na. O, taasan na rin tayo ng kamay. Pangatlo, suriin yung sabi po ay binibigyan natin ng atensyon. Pangatlo. Ano bang pinaprioritize natin? Evaluate your attention. Saan naukol ang iyong pansin? Verses 5 and 6, sabi niya, For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to make themselves beautiful. They were submissive to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her master. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Attention. Kapatid, sinasabi natin madalas, sa premarital counseling, bago ikasal ay mayroong pag-uusap sa pagitan ng nagpapakasal at yung nagkakasal. Sa akin pong pamamaraan, pagka ako'y nagkakasal, meron pong at least 2 mahabang sessions na binibigay ko po para sa aking mga ikakasal. Ay nako, madugo po yon. Kung maaari lang na paghiwalayin ko eh. Para may himasmasan. Matinding mga tanong. Maaaring hindi may tanong mismo ng kanilang mga magulang. Nag-aasta yung mga lalaki at babae ngayon na pag mag-asawa na, kaya na nila. Pero pagka binalikan niyo po yung kanilang nakaraan, may lalaki na parang baby pa rin ang dating. Handa ka ba talagang mag-asawa na, magbuo ng pamilya? Parang baby ka pa rin. O kaya po, mga kapatid, pagkatapos po ng kasalan, sinasabi ko sa mga kinakasal ko, on their, yung kanila po, sila yung magkukusa, sila yung kukontak sa akin. Pagkatapos po ng kasalan, 6 months or a year after, pinababalik ko po sila. Magkukumustahan kami. Kasi iba na po yung pag-usap bago yung kasalan. Opo, ang bait niya, ang bait. Opo, ganito nga po, pastor. Pero pagkatapos ng kasalan, iba na ang usapan. Natungtong na yung mga paa sa lupa pa rin. Kala ko nasa langit na ako, sabi niya. So yung atensyon. Marriage is a change of loyalty. Mga lalaki, change of loyalty from your barkada to your wife. Mga misis, from your amigas to your husband. Change of loyalty. Hindi po karir, hindi po kung anong bagay na sinasabing, dito itong gusto kong makita, maranasan ko. No. Pag nag-asawa na, ang pangunahing atensyon, asawa, pamilya. At hindi na po nagbago yun. Hindi po nagbabago yun. Ito ang sikreto. Kahit na anong ikatwiran ninyo, pagka may problema kayong mag-asawa, balikan nyo lang po yung inyong pinangako. Yung inyong sumpaan sa harap ng altar. Tandaan nyo, salitang sumpaan, linawin po natin mabuti yun. Hindi ka nagsusumpaan, sinusumpa kita! Pangako. Covenant po yan. Covenant. Kasunduan. Pangako na hindi dapat mapako. Balikan lang po yun. At sa counseling, nakikita ko po yun. Pagka mayroon ng mga patak ng luha yung aking mga kausap ng mga mag-asawa, papaalala ko lang po, naalala nyo ba yung pinangakong binitiwan sa harap ng altar? Naimasmasan. Ibalik lang po natin doon sa utos na ng Diyos. Hindi po nagbabago. So ano nga po yun?
Bigyan pansin yung iyong aksyon, yung iyong attitude, yung attention mo. So, 3 A, action, attitude, ano po yung pangatlo? Yan. So, we go now to sa mga mister. Yan. Sabi ng mga babae dito, sir, ay, salamat. Eto na ngayon sa mga mister. Yan. So, pero pansin nyo 6 na mga talata po yon. Sa lalaki, 1 talata lang. Tingnan yung kaibahan ng lalaki at babae. Sa lalaki, madaling makaunawa yan eh. Hindi na kailangang pagdiinan ni misis. Ito dapat. Hindi oh. Oo, yung oo na yon. Kompleto na yon. Eh, 1 talata lang po. Pero mga mister, makinig kayong mabuti. Mga binata, makinig kayong mabuti. Parang feeling ko dito, oo, 1 talata, pero mas maraming talagang hugot. Dito po, pansin nyo kanina, sabi, ay matalinong payo sa mga misis. Ngayon po, sa mga mister, strong guidelines for husbands. Meron po kasi mga mister, manhid. 1 talata, hindi pa pinapansin. Kaya strong guidelines sa mga mister. Basahin natin ang verse 7. Husbands, in the same way, pareho doon sa panibukas ng verse 1, di ba? Wives, in the same way. Ano po ang koneksyon ito? Balikan natin, sinasabi nga sa chapter 2, on the topic about submission. Pagpapasakop. Ang mga mamamayan, pasakop sa kanilang namamahala sa kanila. Ang mga slave, pasakop sa kanilang mga masters. Si Jesus Christ nagpasakop sa kanyang ama. Just as, in the same way. So walang pinagkaiba. Merong isang batayan, pagpapasakop ang pangunahing usapan. Kapatid, pagka meron tayong pagsunod sa mga lituntunin ng Diyos, napapasakop tayo sa Kanya, sa Kanyang sinasabi. So, isa-isahin natin. Strong guidelines sa mga husbands. Sabi niya, husbands in the same way, be considerate as you live with your wives. Unang punto sa mga kalalakihan, live with your wives intimately. Hindi po porke isang bahay lang kayo o kaya po ay pareho kayong nagbabayad ng mga utang ninyo o kaya po ay parang sasabihin nyo, kilala ko na si Mrs. Hindi po. Kikilalanin pa rin pong patuloy si Mrs. At unang hakbang po dyan, mga kapatid, live with your wives intimately. Yung salita kasing live dyan, nagsasuggest po, bond. Bond, tali. Magkasama kayo. Di ba, nilalarawan po yung sa kasalan. Yung pong cord. Yung pong belo na nilalagay sa balikat ni lalaki, na ulunan ni lalaki, tapos baliktad. Balikat ni lalaki at ulunan ng babae. Kasama po yan, mga kapatid ko. So, live. Be in bond, no? Tapos po, yung dwelling together, signifying the strength of the marriage union. Kaya yung nauuso nating LDR, examine natin mabuti yun. Hindi po yan automatic na it may work for us. Kapag ka po hindi natin talaga lubos na naintindihan, mahirap po. Kasi panukala ng Diyos dyan, as early as in the book of Genesis, pinagsama po ng Diyos sa halamanan ng Eden, si Adan at si Eva. Sabi, pagka nag-asawa, iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina
at sisiping sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Before there is the cleaving, there must be the leaving. Pag-iwan. At mind you, pagka kayo nag-asawa, mga kapatid, paalala po ni Pastor, nagbubuo po kayo ng bagong pamilya. Hindi na po yung pamilyang pinanggagalingan ninyo. Iiwanan na po ninyo yung pamilyang pinanggagalingan nyo. Ang change of loyalty na marriage, applicable din po doon. Ang prioridad ninyo, yung inyong pamilya na binubuo. Hindi na po yung basta pinanggalingan nyo. Opo, bukas tayo sa pagtulong, pagsuporta sa ating mga nakatatanda. Bahagi po yun. Pero wag pong ibig sabihin ng kaagaw doon sa inyong priority. Ang priority po yung pamilya. Immediate family. Nakatatanggap po kami sa Heartline o sa Family Matters ng mga tanong na ganyan. At bukas po, pagka last Monday of the month, nag-uukol po kami ng panahon sa Family Matters sa 702 na counseling. Merong ng mga nagte-text, nagpapadala po ng kanilang mga tanong. At para bukas po, binasa ko yung manuscript namin, 11 tanong. At tila 3 o 4 sa mga tanong, may kinalaman po doon sa meron pong impluensya sa pamilya ng kaanak. Magkakasama kasi sa isang bahay. Mahirap po kasi, mga kapatid, aminin natin, mahirap pong mangyari talaga yung realidad, 2 reyna o 2 hari sa tahanan. Magkakaproblema po yun. Yan. At ang isang malaking bahagi po dyan sa problema na nasabi ko lang ay yung pong tukol sa kaperahan, sa ekonomiya ng pamilya. Nahahati po. Halimbawa na lang, may pinatira po na mga bayaw, hipag, nagtatrabaho, pero hindi man lang nakakontribute sa gastusin sa tahanan. Karga po ng mag-asawa. May pinaaral pang mga anak. So nagtatanong na ngayon, mga ningani kung sagutin, pumasok ka sa problema, di sagutin mo yan. Pangalawa, sabi po, verse 7, kilalaning mabuti at malalim si Mrs. Sabi ng verse 7, as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with due of the gracious gift of life. Be considerate as you live with your wives. Kilalanin natin mabuti yung ating mga misis. Hindi po ito tumutukoy sa, kumbaga, alam ni Mister ang paboritong kulay, ang paboritong pagkain, yung mga pinapanood sa telenovela ng mga misis, mga kinakanta niya, yung mga sinasayaw niya, okay na. Hindi po. Kilala ba talaga ni Mister si Mrs.? Yung bang, sabi nga po natin, mientras tumatagal sa pagsasama, tinginan lang, nagkakaintindihan na. Pagka ba naman manlisik ang mga mata ni Mrs. sa'yo, ewan ko lang sa'yo, Mister, kung di mo maintindihan yun. Ibig sabihin po nito, husband should pay more attention to wife kaysa sa remote control o sa scroll. Na kapag kinukumusta ni Mrs. ay hindi sasagot ng monosyllabic words. Okay. Yes. No. O dagdagan natin sa pansalita, 2 words. Sakto lang. Wag naman pong ganon. Alam nyo, yung typical. Kahit pareho kayo nagtatrabaho, ang isang kulang sa inyong oras, intimately,
Di man lang kayo nagkukumustahan ni Mr. ni Mrs. Wala na kayong kwentuhan. May pagkakataon nga po na nangyayari daw sa bahay, yung darating si Mr., tulog pa si Mrs. Gigising si Mrs., wala na si Mr. Paano sila magkikita? Sa mga schedule natin. So paano pa mabibigyan pagkakataon yung kwentuhan man lang? Kaya meron daw ale na pagising niya, merong mamang dumaan. Hoy! Hoy! Paano ka napasok? Sino ka? Love, ako ang mister mo. Hindi na kasi magkakilala eh. Nako, wag po namang mangyari sa ating mga kapatid. At ang word namang sabi niya rito, yung weaker. Diba? May binanggit dito, weaker eh. Sabi niya, treat them with respect as the weaker. Hindi po yun tumutukoy, o kaya, yun ay tumutukoy lang sa smaller physical feature ni babae at lower level ng brute strength. Mas mahina po sa physical na strength si Mrs. kaysa kay Mr. Kaya Mr., wag naman yung may kukumpunin ka sa kisame. Si Mrs. pang gagawa nun, patawarin ka naman. O ngayon, panahon po para tingnan natin mga bubong-bubong ng ating mga bahay. Taginit na, baka mamaya pag bumuhos ang unang ulan, nako, may butas pala. O ngayon, alam naman si Mrs. ang aakyat sa bubong. Hindi po yan kaya. Ikaw, ang lakas-lakas ng daliri mo magpipindot ng yung mga kasangkapang ano dyan. Ito lang na-exercise sa'yo, patawarin ka naman. Etong maganda. The gentle, nurturing, feminine nature of the wife was created to complement the masculine nature of the husband. Magka-complement. Kung saan mahina si partner, malakas si partner doon. Magka-complement. Inaatasan po ang mga mister na mahalin, protektahan, pangalagaan, irespeto at pahalagahan ang mga misis. Itatangi si misis tulad ng kanilang katawan. Pangatlo, at sabi nga po natin dito, most importantly, why so? Ang sabi po niyan, show honor. Show honor sa ating pong mga kabyak. Paano po yan mangyayari? Sila po ay co-heirs natin sa grace of life. Yung pong salita ditong ginamit ay para po dun sa, sabi nga natin ay mata-translate na sa Hebrew words na valuable, precious, with honor and glory. Kaya nga po, nung agawin ng kasalanan ang imahe na taglay ng tao sa paglalang sa kanya ng Panginoon Diyos ay gumawa po ng paraan si Lord i-ransom, bawiin. At yun po ay para ibalik sa atin yung anyo o wangis ng Diyos na nasira po ng kasalanan. Kaya titingnan natin with honor yung ating mga misis. At ito po ay pautos na sinabi ni Peter. Ang mga misis natin, they are valuable. At sabi ni Peter, utos niya, husbands, we grant them honor. Bigyang parangal ang ating mga misis. Hindi po sila alipin natin na kung ano ang gusto natin ay ipipilit natin. Hindi po. Sila po'y kapareho natin na magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi po sila nannies, hindi po sila maids, hindi po sila parang roommate lang ang dating. They are fellow heirs of the grace of life.
Kaya dapat po, mga mister, reyna ang trato sa mga misis. Pero may misis dyan, ha? Ewan ko kung binabayo yung balikat nung katabi. Narinig mo, narinig mo, narinig mo. Parang ganun eh. Ayoko na, tama na. So bilang pagtatapos, tatapusin ko na. Heto po, mga kapatid. In order for a marriage to work, both partners, Mr. and Mrs., must submit to the roles God ordained for them since creation. Ano po yun? Mga Mrs., pasakop sa inyong mga mister. Mga mister, ibigin ang inyong mga Mrs. Wala pong kundi-kondisyon. Wala pong kung. Wala po. Lahan natin, pagkalalam pa lang sa atin, meron na pong nakahandang papel na gagampanan ang bawat isa. Sa konteksto ng magpag-asawa, Mr. love Mrs. Mrs. submit to Mr. Ito pong araw na to, pinaghahanda yung Semana Santa. May mga gawain tayo nakahanda, nakahanay, na makapag-ayos pa sa ating ugnayan sa ating Diyos. Panalangin, pag-ayuno, pagbubulay at iba pa. Isama po ang pag-ayos ng ating ugnayang mag-asawa at pamilya. Pinagpala po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Your showcase an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve.